Sa isang pagtatangkang buhayin ang kanilang yumaong ina, sinubukan ng dalawang magkapatid na gawin ang isang ritual ng alchemy at hanapin ang Sorcerer's Stones upang makuha ang kanilang orihinal na katawan. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang Fullmetal Alchemist mula sa taon ng 2017. Sa isang lugar malayo sa lungsod, isang ina ang nag-aayos ng kumot para sa kanyang mga anak. At ang isang assortment ng bagay ang pinagsama sa transmutation circle ng magkapatid at mabilis na nagtungo sa kanilang ina at pinapakita ang kanilang tagumpay. Niyakap sila ng babae upang ipakita ang kanyang pagmamahal, ngunit nang umalis ang dalawa, bumagsak ito sa lupa at namatay sa isang hindi malaman na sakit. At dahil hindi handang mawala ang kanilang ina ng tuluyan, plano ng magkapatid na transmute ang babae sa pag-iral sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng bawat elemento na bumubuo sa katawan ng tao. Inilagay nila ang mga materyales sa gitna ng bilog ng alchemy at nagsimulang isagawa ang ritual. Isang malaking puwersa ng enerhiya ang nagsimulang magtipon sa loob ng bahay at napagtanto ng magkapatid na lubhang may mali. Ang bahay ay nasira ng napakalakas na kapangyarihan at ang dalawa ay itinaas sa hangin habang sinisigaw nila ang pangalan ng isa't isa. At lumipas ang maraming taon, hinahabol ng nakakatandang kapatid na si Edward ang isang pari na may dalang misteryosong pulang bato. At ang mahiwagang bato ay nagpapahintulot sa kanya na gumamit ng alchemy nang hindi gumuguhit ng anumang transmutation na bilog. At napilitan si Edward na tumakbo mula sa mga umaangat na bato. Pagkatapos ay nagpatawag ang pari ng maraming halimaw gamit ang mga bato sa paligid niya at inutusan silang umatake. Ngunit ang batang alchemist ay gumawa ng isang sibat at nagpatuloy na wasakin ang mga nilalang ng isa-isa. Isa pang alchemist na nakasuot ng buong baluti ang sumugod at pinatay ang nilalang gamit ang kamay nito. Habang inihagis nito ang halimaw sa pader at winasak. Gayunpaman, ang helmet ng lalaki ay natanggal sa sahig at ipinakita na ang baluti ay walang laman sa loob. Ipinakita rin ni Edward na mayroon siyang prosthetic na braso matapos na wasakin ang mga halimaw at kinilala bilang sikat na sundalo bilang Fullmetal Alchemist. Hinabol ng dalawa ang lalaki sa sentro ng mga tao at sinuntok ni Edward ang lalaki gamit ang kanyang prosthetic na braso na nagpatalsik sa bato mula sa kanyang daliri. Dumating ang militar na pinamumunuan ni Colonel Mustang at pareho silang dinakip upang mabilis na makontrol ang sitwasyon. Sumigaw si Edward sa koronel na ibigay sa kanya ang bato na tinatawag na Philosopher's Stone, ngunit sinindihan ni Mustang ang bato habang natunaw ito at nagpapakitang isa itong peke. Nasiraan ng loob si Edward dahil matagal na nitong hinahanap ang bato, ngunit sinubukan siyang aliwin ng lalaking nasa baluti at lumalabas na siya ang nakakabatang kapatid na si Alphonse. Sinamantala ng pari ang pagkakataon na tumakas sa mga sundalo habang dinala ng koronel si Edward pabalik sa punong tanggapan at iniwan si Alphonse upang linisin ang kalat. At ang hindi nila alam na sila ay pinagmamasdan ng tatlong misteryosong tao na malinaw na nagpapakita ng malaking interes sa kakatapos lang na laban. At balik sa punong tanggapan ng militar, sinubukan ni Mustang na kumbinsihin si Edward na ang tunay na bato ay hindi umiiral, ngunit tumanggi na tanggapin ito ng binata dahil ang bagay na nakatagpo niya ay nagpapakita ng malakas na kapangyarihan. Nangatwiran si Mustang sa pagsabi nito na ang bato ay isang amplifier lamang at hindi isang bagay na maaaring makamit ng transmutation ng tao na gustong gawin ni Edward dahil gusto nitong mabawi ang katawan ng kanyang kapatid pati na rin ang sa kanya. Ang kanilang pagtatalo ay naputol ni Kapitan Hughes at kasama nito si General Hakuro sa silid. Magiliw na binati ng opisyal ang binata dahil marami itong narinig na balita tungkol sa Fullmetal Alchemist at gustong makita si Alphonse na isang buhay na baluti. At sa labas nakita ni Edward ang kanyang kababatang si Winry na nagmadaling lumapit sa kanya upang suriin ang kanyang prosthetic na braso at nagreklamo tungkol sa pinsala nito at kung paano niya ito aayusin ulit. Sa kabilang banda, ang pari ay nakipagpulong sa tatlong misteryosong tao at nabunyag na sila ay nagtutulungan. Sinisisi nito ang kanyang pagkabigo sa batong natanggap nito na isang peke, ngunit kinutsa siya ni Lust sa paniniwalang mayroon talagang isang Philosopher's Stone. Lumapit si Envy sa kanya at nag-transform bilang siya habang pinahaba ng babae ang kanyang kuko at mabilis na pinatay ang pari. Lumapit si Gluttony at binuksan ang kanyang bibig at nilamon nito ang katawan sa isang kagat. At sa gabi nagsimulang managinip si Edward tungkol sa kanyang nakaraang buhay kung saan sinubukan nitong i-transmute ang kanyang ina sa pamamagitan ng alchemy. Siya ay dinala sa isang dimensyon sa harap ng pinto ng katotohanan kung saan ang lahat ng kaalaman sa universo ay nasa loob. Nakilala din ni Edward ang isa pang nilalang na sinasabing siya ay Diyos at binuksan ang gate para sa binata kung saan kinuha ito ng maraming kamay tungo sa loob ng pinto.
Nagsimulang makita ni Edward ang katotohanan ng universo at kalaunan ng kanyang ina mula sa malayo habang desperado niyang sinusubukan na abutin ito. Nang biglang ibinalik ito sa puting silid ngunit ngayon ay nakuha na nito ang napakaraming kaalaman tungkol sa alchemy kabilang ang proseso ng transmutation ng tao. Gayunpaman nagsimulang mapansin ni Edward ang pagkawala ng isa sa kanyang binti habang lumipat ito sa misteryosong nilalang na sinabi sa kanya na bahagi ito bilang isang kapalit. Nagising ito sa sala na nawawala ang kanyang isang paa at napansin niyang kinuha rin ang kanyang kapatid na si Alphonse. Tumingin ito sa bilog ng alchemy at laking gulat nang makita nito ang halimaw na nilikha niya na tila hindi katulad at malapit sa kanyang ina. Sinipa ni Edward ang baluti sa sala at hiniling na ibalik sa kanya ang kanyang kapatid habang sinimulan ulit nito mag-transmute. Tinawag ng bathala na tanga si Edward dahil sa pagbalik nito habang unti-unti nitong inaagaw ang kanyang braso. Nagising si Edward na naliligo sa pawis habang binabantayan siya ng kanyang kapatid at nagpapakita na nagkakaroon sila ng parehong panaginip sa matagal na panahon. At sa umaga dinala ni Colonel Mustang ang magkapatid upang makilala ang isang alchemist na si Tucker sa utos ng general. Dahil naniniwala ang lalaki na makakatulong ito kay Edward sa kanyang paghahanap sa bato. Dumating sila sa mansyon at nakilala ang siyentipiko kasama ang anak nitong babae na si Nina at ang asong si Alexander. At tila si Tucker ay stressed ngayon dahil sa paparating na pagsusuri mula sa militar na magdedetermina ng kanyang pakinabang sa organisasyon. Pinakita nito kay Edward ang chimera na nilikha niya sa pamamagitan ng pagsasama ng iba't ibang hayop sa iisang nilalang. Pinaliwanag ni Tucker na nakagawa ito ng nagsasalitang chimera 2 taon ang nakaraan na nagbigay sa kanya ng posisyon bilang isang alchemist ng estado ngunit nagsasalita lamang ang nilalang ng 3 salita bago tuluyang mamatay. At sa kanilang pag-uusap isiniwalat ni Edward na sinakripisyo nito ang kanyang braso upang atali ang kaluluwa ng kanyang kapatid sa baluti ngunit dahil dito nawala ni Alphonse ang kanyang memorya tungkol sa nangyari ng transmutation kung saan tumingin din siya sa pintuan ng katotohanan. Nag-alok si Tucker na tulungan ang binata sa pamamagitan ng pangakong babawiin ang mga alaala ng kanyang kapatid at maghahanap ng paraan upang maibalik ang kanilang katawan. Iniwan nila si Alphonse kasama si Tucker at dumating sa istasyon ng tren pagkatapos na makatanggap ng impormasyon tungkol sa siyentipiko na nagngangalang Marco na maaaring may nalalaman tungkol sa Philosopher's Stone. Dumiretso sila sa bayan kung saan huling nakita ang doktor at nakita ng babae ang isang lalaki na kamukha ng hinahanap nila at nagmadaling bumaba ng tren. Sinundan ng dalawa ang daan patungo sa isang ospital at pumasok sa gusali ngunit binaril sila ng doktor na sa tingin ay nagmula sila sa militar. Mabilis nag-react si Edward at sinira ang baril bago pa masaktan ang lahat at natamba ang lalaki habang nawala ng malay. At matapos na magising hiniling ni Edward kay Marco ang katotohanan tungkol sa bato ngunit tumanggi ang doktor na tulungan siya at sinabing para ito sa kaligtasan niya. Nang biglang napansin ng lalaki ang isang mali at bumaril sa likod ng dalawa at nagpapakita na si Lust ay sumusunod sa kanila sa buong oras. Ang babae ay nagpatuloy sa paglapit sa doktor habang binaril niya ulit ito ngunit mabilis gumaling ang kanyang sugat at tinusok ang lalaki sa pader. Sinubukan ni Edward na tumulong ngunit pinaatres ito at inihagis siya ng babae sa pader kasama ang babae. Pagkatapos ay sinaksak nito si Marco sa puso at mabilis na umalis. Nagmadali si Edward sa doktor upang subukan na iligtas ito ngunit bago mamatay ang lalaki sinabi nito ang katotohanan tungkol sa pinagmulan ng bato at matatagpuan sa loob ng Laboratorio 5. Nagmadali sumakay si Edward ng tren at bumalik sa bahay ni Tucker at nalaman na ang lahat ay nawawala sa loob ng gusali. At kalaunan natagpuan nito ang alchemist sa ikalawang palapag at ipinakita ng lalaki ang kanyang pangalawang nilikha isang chimera na may kakayahang magsalita. Sinuri ni Edward ang nilalang ng malapitan habang nagsimula itong magsalita at napagtanto ang nakakatakot na katotohanan tungkol sa pinagmulan nito. Nilikha ni Tucker ang chimera sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang sariling anak at ng kanilang aso at sinabi din nito na ang unang chimera na nagsasalita ay resulta ng pag-eksperimento nito sa kanyang sariling asawa. Sinugod ni Edward ang lalaki at patuloy sinuntok sa galit ngunit lumitaw si Alphonse sa tamang oras at nagawang pigilan ang kanyang kapatid na patayin si Tucker. Ang militar na pinamumunuan ni Mustang ay dumating at kinuha ang lahat sa bahay bilang ebidensya at inaresto ang galit na siyentipiko sa paggawa ng eksperimento sa tao. Nalungkot si Edward kasama ang kanyang kapatid at nakaramdam ng labis na panghihina at sinabi na paano nito maibabalik ang kanilang katawan kung hindi man lang niya mailigtas ang buhay ng isang batang babae.
Ginugol nito ang mga sumunod na araw sa loob ng library sa tulong ni Kapitan Hughes at ng kanyang tenyente na si Ross at sinusubukan na alamin ang lokasyon ng Laboratorio 5. Ngunit hindi nila mahanap ang anumang pahiwatig o ang pag-iral sa mga sinasabi ni Dr. Marco. Pinutol ng general ang kanilang pag-uusap at sinabing alam nito ang lokasyon ng hinahanap nila. At ayon kay Hack Uro, ang Laboratorio 5 ay isang palayaw na ibinigay sa Cannery ng militar na matagal nang hindi pinapatakbo. At nagmadaling lumabas si Edward patungo sa pasilidad bago pa siya pigilan ng kapitan. At sa kaparehong oras napansin ni Kapitan Hughes ang isang pattern sa mapa tungkol sa 4 na laboratorio na nauuna sa Laboratorio 5 na tila bumubuo sa isang transmutation circle na bumabalot sa buong lungsod. Inalam ng kapitan ang lokasyon ng huling laboratorio sa pamamagitan ng pagkumpleto ng geometry at napagtanto na ito ay matatagpuan sa kampo ng bilanggo. Nang biglang nakarinig ito ng tao sa likuran niya at marahan na humarap at nakita na nagawang makapasok ni Lust sa kampo ng militar. Mabilis niya itong nakilala sa kanyang mga tato sa dibdib at nagpapahiwatig na siya ay isang homunculus at ibig sabihin siya ay isang artipisyal na nilikha gamit ang alchemy. Plano ng babae na patayin ang kapitan dahil sa nalalaman nito, ngunit nagawa nitong makaligtas sa pag-atake nito at makatakas sa silid sa tamang oras. Nagmadali ang kapitan na tumawag sa colonel upang sabihin sa kanya ang tungkol sa mga lihim ng militar. Ngunit nakaramdam ng isang presensya na papalapit sa kanyang likuran at nakita si Mustang na nakatutok ang kanyang baril. Sinubukan ng lalaki na lumaban ngunit nagbagong anyo ang colonel sa anyo ng asawa ng kapitan na ikinagulat nito at mabilis siyang binaril ng kriminal. Bumalik ang lalaki sa itsura ni Mustang at naglakad papalayo habang ang mga tao ay tumakas pagkatapos na masaksihan ang pagpatay. At sa kabutihang palad na sabi ng kapitan sa totoong colonel sa pamamagitan ng telepono tungkol sa lokasyon ng Laboratorio 5 bago tuluyang pumanaw. At sa kaparehong oras umalis si Edward sa Cannery kasama ang grupo at inaresto ng militar at ikinulong sa silid kung saan nakita nito si Teniente Hawkeye. Sinabi nito sa alchemist na ang militar ay hinahanap ang koronel matapos na makita ang pagpatay nito sa kapitan at hinuli sila sa dahilan na may kaugnayan sila sa lalaki. At bukod pa dito, ang baliw na siyentipiko na si Tucker ay nakatakas din, gayunpaman ang dalawa ay mabilis na nakatakas sa pasilidad sa pamamagitan ng panlilinlang sa guard at pinatomba sila. Ibinunyag ni Hawkeye na sinabi sa kanya ni Mustang ang tungkol sa Laboratorio 5 at siya mismo ay papunta na sa lugar. Nagawa ni Edward na pumasok sa gusali kasama si Hawkeye at nakita ang colonel na hinarap ng militar kasama si Teniente Ross. Pinitik ni Mustang ang kanyang daliri at sinilaban ang babae habang ang lahat ay nakatingin sa gulat sa nasusunog na sundalo. Sinabi ni Mustang sa militar na huminahon habang ang nasunog na katawan ay nagsimulang gumalaw ulit at muling nakabalik mula sa pinsala. At lumalabas na si Ross ay ginaya ni Envy at lumitaw si Lust kasama si Gluttony sa tabi ng kanilang kasama. Sinabi nito kay Gluttony na bantayan ang mga sundalo at ang matabang lalaki ay nagsimulang mag-transform sa isang malaking bibig at itinaboy ang militar habang nagtakbuhan sa takot. Pagkatapos ay inatake ni Lust ang colonel at tinusok ang kanyang tiyan bago iniwan ang lalaki upang mamatay. Hinabol ni Edward ang babae at kalaunan ay narating ang silid na may malaking transmutation circle. Napansin niya si Tucker na nakatutok ang baril sa kanya pagkatapos nitong kunin si Alphonse at Winry at nagbabantang papatayin sila kung aatake si Edward. Pagkatapos ay kinuha ng lalaki ang Philosopher's Stone at sinabi kay Edward na lihim itong ginagawa ng militar gamit ang mga bilanggo sa gusaling ito. At sa katotohanan, si Dr. Marco at ang kanyang grupo ay gumawa ng libo-libong mga bato gamit ang buhay ng tao, at kung nais ni Edward na mabawi ang katawan ng kanyang kapatid, kailangan nitong isakripisyo ang buhay ng ibang tao. At bago pa ito matapos magsalita, sinaksak ni Lust ang lalaki mula sa likuran na gustong patahimikin ang lalaki bago pa nito ibunyag ang ibang bagay. Lumitaw si General Hack Uro at tila nakikipagtulungan sa babae sa matagal na panahon. Gayunpaman, nagpa siya itong ipagkalulo ang kanyang plano sa pamamagitan ng paggamit sa mga bato upang lumikha ng maraming artipisyal na tao upang makagawa ng isang hukbo upang mamuno sa bansa. Sinimulan niyang iturok ang lahat ng mga bato sa walang buhay na katawan at ang mga nilalang ay nagsimulang mabuhay habang bumabagsak ang mga ito sa sahig. At sa pag-aakalang siya ang pinuno ng hukbo, lumapit ang general sa mga halimaw, ngunit sinimulan nilang umatake sa lalaki ng sama-sama at nilamon siya ng buhay. Sinimulan ng colonel na umatake sa nilalang sa pamamagitan ng kanyang apoy at napansin na mapapatay sila sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang mga ulo.
Sinabi nito sa tenyente na tipunin ang sundalo at puntiryahin ang ulo ng mga nilalang habang hinabol nito ang homunculi. Nagsimulang mabawi ni Alphonse ang kakayahang gumalaw habang pinoprotektahan sila ni Edward sa pamamagitan ng pag-atake nito sa mga halimaw. Humingi ng paumanhin ang nakakabatang kapatid sa pagiging hostage habang tinago nito si Winry sa loob ng kanyang baluti. At sa kaparehong oras tinipon ni Teniente Hawkeye ang isang hukbo ng mga sundalo upang tapusin ang mga halimaw na paparating sa direksyon nila. Habang lahat sila ay nagpaputok sa mga nilalang at pinatomba sila sa sahig ng isa-isa matapos na malaman ang kanilang kahinaan. Samantala naabutan ni Colonel Mustang ang mga kalaban at sinunog nito si Envy gamit ang apoy ngunit mabilis na bumagsak dahil sa sugat nito sa nakaraan na pag-atake. Tinawanan ng babae ang pagdurusa ng lalaki habang sinasabi nito na wala siyang kamatayan at ipinakita sa kanya ang Philosopher's Stone na nasa loob niya na nagbibigay sa kanya ng hindi kapani-paniwalang kakayahan sa paggaling. Pagkatapos ay inatake nito ang Colonel sa pamamagitan ng kanyang mga kuko ngunit dumating si Edward at nagawa nitong pigilan ang atake. Napagtanto ng lalaki na ipinagmamalaki nito ang kanyang kakayahan upang bigyan ng oras ang kanyang kasama dahil napansin nito na si Envy ay hindi na gumagaling. Sinamantala ni Mustang ang pagkakataon na sunugin ulit si Envy at sa pagkakataon na ito ang nilalang ay tuluyang namatay habang naging alikabok. Inatake ng babae si Edward sa pag-ipit sa kanya sa sahig ngunit isang batong pader ang tumaas sa pagitan nila at sinira ang kanyang kuko. At lumalabas na si Alphonse ay maaari ding gumamit ng alchemy ng walang transmutation circle pagkatapos na mabawi ang kanyang alaala mula sa pinto ng katotohanan. At nang makita na ang kalaban ay nasugatan sinimulan ni Mustang na sunugin ang homunculus ng paulit-ulit at kinuha ang Philosopher's Stone sa kanyang dibdib na ikinamatay ng babae bilang resulta. Nakita ni Gluttony na lahat ng kanyang kasama ay patay na at napilitang magtago mula sa mga sundalo habang nagdadalamhati. Binigay ng Colonel ang bato kay Edward upang tuluyan itong maibalik sa katawan tao ang kanyang kapatid. Pinagdikit ni Edward ang kanyang kamay at muling nakita ang pinto ng katotohanan habang lumingon ito at nakita ang katawan ni Alphonse. Habang lumapit ang nilalang kay Edward at sinabi sa kanya ng makipagkasunduan ngunit tumanggi ang lalaki sa huling sandali at walang balak na gamitin ang buhay ng tao upang tuparin ang kanyang personal na pagnanasa. Bumalik ang alchemist sa realidad at humingi ng tawad sa kanyang kapatid ngunit pinatawad na siya ni Alphonse dahil ayaw din itong gamitin ang bato dahil sa pinagmulan nito. Tumingin si Edward sa kanyang kapatid habang nasa loob sila ng tren at nangakong hahanap ng mas magandang paraan upang maibalik ang kanilang katawan. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.